Gusto mo bang ilipat ka ng Diyos mula sa iyong kasalukuyang antas patungo sa isa pa? Gusto mo bang baguhin niya ang iyong buhay? Naniniwala kang gagawin niya ito, ngunit hindi mo alam kung paano. Sinubukan mong alamin ito, ngunit hindi ito kayang unawain ng iyong isip. Hindi mo kailangang malaman kung paano, ngunit may mga palatandaan na maaari mong abangan. Ang mga palatandaang ito ay katibayan ng pagbabagong gawain ng Diyos sa iyong buhay. Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ibubunyag ko ang 5 paraan upang malaman na binabago ng Diyos ang iyong buhay. Ang pag-unawa sa mga palatandaang ito ay makatutulong sa iyo na makahanay sa Diyos at hindi makaligtaan kung ano ang Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Hindi gusto ng Diyos na manatili ka sa parehong posisyon sa buong buhay mo. Kung ikaw ay nasa kasalanan, hindi ka hahayaan ng Diyos na manatili doon. Kung nahaharap ka sa mga hamon, gagawa siya ng paraan para maalis ka sa mga ito. Sa makatuwid, ito ay isang katotohanan na ang Diyos ay palaging binabago ang sitwasyon ng Kanyang mga anak para sa mas mahusay. Ang dahilan nito ay nais niyang matupad ang Kanyang layunin sa kanilang buhay. Ano ang mga palatandaan na nagbibigay katwiran sa pagbabagong ito? Numero 1, nauuhaw ka sa karunungan at espiritual na paglago. Mayroon ka bang uhaw at gutom na mas makilala ang Diyos? Mayroon ka bang walang kabusugan na pagnanais na palugdan ang Diyos at sumuko sa Kanyang kalooban? Mayroon ka bang pananabik na makakuha ng higit pang karunungan mula sa Kanyang mga salita at isang taos pusong pagnanasa na ilapat ang mga ito sa iyong buhay? Ito ay mga palatandaan na binabago ka ng Diyos. Nais mo bang lumikha ng oras para sa pakikisama sa Diyos ng mas madalas kaysa karaniwan? Kung ang lahat ng ginagawa mo sa iyong libreng oras ay basahin at pag-aralan ang Kanyang salita araw-araw, iyon ay isang palatandaan. Bilang default, ang mga tao ay nagpupumilit na magsagawa ng espiritual na mga pagsasanay o mapanatili ang isang pare-parehong kaugnayan sa Diyos, dahil kabilang dito ang pagbabayad ng halaga at mga sakripisyo. Ito ay maaaring sa anyo ng pananatiling gising upang manalangin ng maraming oras, pagdidisiplina sa iyong sarili na basahin at pag-aralan ang mga salita ng Diyos araw-araw, pag-alis sa iyong sarili ng makamundong kasiyahan, at higit pa. Kung gagawin mo ngayon ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap at tuloy-tuloy, ito ay isang senyales na binabago ka ng Diyos sa isang mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Ito ay makakaapekto sa iyong espiritual na buhay at mapabuti ang iba pang mga bahagi ng iyong buhay. Ang pagkahilig na ito para sa mga espiritual na bagay ay nagpapasigla sa iyong espiritual na paglago. Pinapayaman nito ang iyong antas ng karunungan na nakakaapekto sa bawat iba pang aspeto ng iyong buhay. Sinasabi sa awit 119, 130, ang paglalahad ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ng pangunawa sa mga simple. Kapag sinimulan mong maunawaan ang mga banal na kasulatan sa mas malalalim na sukat na higit sa ritual ng pagbabasa nito, isang malaking pagbabago ang nagpapatuloy sa iyong buhay. Ginagawa ka ng Diyos sa isang mas mabuting tao. Ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ang nagpapalaya sa mga tao, at ang pagkaunawang iyon ay nagmumula sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya, ang iyong pagbabago ay walang ibang tao kundi siya. Pangalawang numero, hindi ka na nag-aalala tungkol sa anuman. Mayroong 1,000 dahilan para mag-alala. Ang sayo ay maaaring isang sirang relasyon, krisis sa pananalapi, o mga problema sa kalusugan. Ang lahat ng ito ay maaaring pukawin ang takot sa iyo at gusto mong pagdudahan ang Diyos. Ngunit kapag naranasan mo ang lahat ng mga krisis sa buhay na ito, at natagpuan mo ang iyong sarili na nagtitiwala sa Diyos, ito ay isang senyales na binabago ka ng Diyos. Kahit na mayroon kang lahat ng dahilan upang mag-alala, mayroon kang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan. Ang pagdaan at pagharap sa mga paghihirap ay hindi maiiwasan. Maraming hindi kasiyasyang sitwasyon ang palaging hahanapin ang iyong atensyon, lagi nilang susubukang banta ang iyong kalmado, kahit hanggang sa kamatayan. Ngunit sa lahat ng ito, kapag nananatili kang kalmado, nananatili sa iyong paninindigan,
at nagtitiwala sa hindi nagkukulang na kapangyarihan ng Diyos, may ginagawa kang higit sa iyong lakas. Ito ay isang palatandaan na binabago ka ng Diyos at sinasanay kang umasa sa Kanya. Sinasabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tanging ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pangunawa ang makapagpapanatiling kalmado sa magulong unos ng buhay. Maaaring harapin mo ang pagsalungat at dumanas ng maraming pag-uusig, ngunit sa lahat ng ito, hindi mo mawawala ang paningin sa Diyos. Ang iyong pananampalataya sa Kanya ay hindi nagbabago. Isa itong malaking senyales na binabago ng Diyos ang iyong buhay. Sina Paul at sila sa Biblia ay mahusay na mga halimbawa sa kasong ito. Ginapos at ikinadena sila ng mga otoridad sa bilangguan, gayunpaman, nanatili silang hindi matinag. Sa halip na mag-alala at hayaan ang takot na magkaroon ng malaking bahagi sa kanila, ipinakita nila ang isang mataas na pakiramdam ng kapayapaan at kadalakan. Ito ay napakalinaw na nagsimula silang sumamba at magpuri sa Diyos. Sila ay nasa bilangguan, ngunit ang kanilang kaluluwa at espiritu ay malaya. Nagtataka ka kung bakit hindi sila natatakot o natatakot sa anumang bagay. Iyon ay dahil binago ng Diyos ang kanilang buhay. Ang pagbabagong ito ay magtitiwala sa Diyos para sa lahat ng bagay sa iyong buhay. May posibilidad mong ihagis ang lahat ng iyong mga alalahanin sa Kanya, makakatagpo ka ng kapahingahan sa Kanya. May posibilidad mong gawin ang Kanyang utos at mapagpakumbabang isuko ang iyong buhay sa Kanya. Mayroon kang malalim na paniniwala na Siya ay higit sa kaya o kaya mong gabayan ka sa mga ups and downs ng buhay. Nagsisimula kang magtiwala sa Kanya na bibigyan ka ng mga tagumpay sa lahat ng pagkakataon. Kung ito ang iyong realidad, iyon ay senyales na binabago ka ng Diyos. Pinalalakas niya ang iyong pananampalataya sa Kanya. Mahal na mahal, binabati kita. Bagong tao ka na ngayon. Number 3, may pagbabago sa saloobin mo. Dati, madali ka bang nagalit kapag nagalit o inaabuso ka ng mga tao? Gumamit ka ba ng mga salitang maldita kapag may nanakit sa iyo? Marahil ay madalas kang naiinggit sa iba o naiinggit sa kanilang mga nagawa. Tinanong mo ang iyong sarili, bakit hindi ako? Gusto mong ipagmalaki ang iyong mga nagawa at kung paano ka nauna sa iba. Marahil ay hindi mo maiwasang ipagmalaki ang iyong kayamanan sa paligid. Biglang, makikita mo ang iyong sarili na inaalis ang mga saloobin o pag-ugali na ito. Mukhang magagalit sila ngayon sa iyo at hindi mo na gustong magpakasawa sa kanila. Ang pagbabagong ito sa ugali ay katibayan ng gawain ng Diyos sa iyo. Alam ng lahat ang tungkol sa isyu ng iyong galit, ngunit ngayon ay taglay mo ang diwa ng pagpipigil sa sarili, pagtitiis, at pagpaparaya. Sa halip na magalit sa isang taong nakasakit sa iyo, naging mas mapagpatawad at mahinahon ka. Kilala ka ng mga tao na napaka-insulto at mainitin ang ulo, ngunit ngayon ay naging napakabait mong lalaki o babae. Kapag nakita mong nagdiriwang ng iba ang ginawa ng Diyos para sa kanila, hindi ka na naiinggit o naiinggit. Sa halip, magdiwang ka kasama nila na may labis na kaligayahan sa iyong puso. Mga minamahal, binabago ka ng Diyos. Dati kang mapagmataas na tao, ngunit ngayon ay nakadamit ka ng kababaang loob at kamuan sa puso. Hindi na ikaw ang lalaki o babae na kilala ng mga tao. Iginagalang mo ngayon ang lahat ng nasa paligid mo. Ang iyong mga salita ngayon ay tinimplahan ng asin at biyaya. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito ay senyales na binabago ka ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa Kolosas 3:12, kaya, bilang mga pinili ng Diyos, banal at mahal na mahal, damtan nyo ang inyong sarili ng kahabagan, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan, at pagtitiyaga. Mula sa talatang ito, makikita mo na ngayon na ang mga pagbabago sa iyong buhay ay mga katangian ng bayan ng Diyos. Ibig sabihin hindi ka na sa mundo kundi sa Diyos. At, minamahal, kung maaari mong mapanatili ito, ang mga gantimpala at mga resulta ay kahanga-hanga. Ang isang halimbawa sa Biblia ay si Saul na naging Paul. Siya ay umusig at pumatay ng maraming Kristiyano. Nakilala siya noon ng mga tagasunod ni Kristo bilang isang mabangis na mang-uusig sa mga kapatid, kaya labis silang natakot sa kanya. Isang araw, nagpasya siyang pumunta sa Damascus at magpatuloy sa kanyang mga pag-uusig. Sa kanyang paglalakbay, hinarang ni Jesus ang kanyang mga plano. Nakita niya ang liwanag at nakatanggap ng isang binagong buhay sa lugar.
Ganap na binago ng Diyos ang kanyang buhay. Nagbago siya mula sa pagiging isang mang-uusig sa simbahan tungo sa isang mabangis na mangangaral ng Ebanghelyo. Kaya kapag nakatagpo mo si Jesus, magbabago ang iyong buhay tulad ng kay Saul. Ang mga bagay na karaniwan mong nahihirapang gawin ay magaganap na ngayon ng madali. Kung dati kang pabaya na magulang o asawa, ngunit ngayon ay nagiging mas responsable ka at nakikita ang pangangailangang pangalagaan ang iyong pamilya, may mga pagbabagong nagaganap sa iyo. Numero 4, malaya ka sa adiksyon. Kapag nais ng Diyos na baguhin ka, inililigtas ka niya mula sa mga addiction. Nakipag-away ka ba sa porn sa loob ng maraming taon at hindi mo nakuha ang tagumpay laban dito? Ilang beses mong sinubukan ang iyong makakaya para makalaya, ngunit hindi mo magawa. Nangako ka sa Diyos ng maraming beses na hindi na babalik dito, ngunit hindi ito gumana. Sa bawat pagkakataon, nahihiya ka dahil hindi mo natupad ang iyong pangako. Inipon mo ang lahat ng lakas ng loob at lakas na mayroon ka para labanan ito, walang kabuluhan. Ngunit pagkatapos makatagpo ng Diyos, nasusumpungan mo ang iyong sarili na kinasusuklaman ang mga kasalanang iyon. Bigla mong natuklasan na ang mga tali sa pagitan mo at ng kasamaan ay naputol. Makakatanggap ka ng bagong lakas para labanan ito. Nakikita mo ang iyong sarili na hindi kinokompromiso ang mga salita ng Diyos at naghahangad na pasayahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Ito ay isang palatandaan na binabago ka ng Diyos. Maaaring hindi pornografiya ang sayo, ngunit iba pang mga lihim na kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, lahat sila ngayon ay nasa iyong nakaraan. Sa ngayon, ayaw mo nang magkaroon ng anumang bagay sa iyong mga adiksyon. Ito ay isang kahangahangang tanda ng pagpapagaling. Ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Ang Galatia 5:17 ay nagsasabing, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magpakatatag kayo, kung gayon, at huwag na ninyong pabigatan muli ang inyong sarili ng pamatok ng pagkaalipin. Ang pagbabagong iyong nararanasan ay ang iyong kalayaan mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kadiliman. Manindigan ang matatag sa prosesong ito ng pagbabagong anyo at huwag nang lilingon muli. Kinuha ng alibughang anak ang kanyang mana at nilustay ang lahat sa malayong bansa. Pagkatapos ng maraming paghihirap, bumungad sa kanya ang katotohanan ng buhay. Naalala niya ang bahay. Sa puntong iyon, isang pagbabago ang naganap sa kanyang buhay. Kapag namulat ang iyong mga mata sa kung gaano kakalayo na palayo sa Diyos, nawawalan ka ng kasiyahan sa iyong paglalagalat. Ipinapakita nito na binago ka ng Diyos. Numero 5, nakatuklas ka ng isang nabagong layunin at direksyon. Ang pamumuhay na walang layunin at direksyon ay parang buhay na bangkay. Naranasan mo na ba ito sa nakaraan? Parang hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. Hindi mo alam kung aling landas ang tatahakin. Ngunit pagkatapos ng pakikipagtagpo sa Diyos, nakatanggap ka ng isang kislap ng inspirasyon, tulad ng isang pag-ilaw na nagbubukas sa iyong puso sa kung ano ang iyong gagawin. Bigla kang namulat sa isang banal na tawag sa iyong buhay. Nararamdaman mo ang pagtaas ng responsibilidad na pamunuan ng iba. Mayroon ka ng ngayong lakas na gawin ang hindi mo kayang gawin noon. Kung inilarawan lang kita, senyales iyon na binabago ka na ng Diyos. Sinabi na ng Diyos sa kanyang mga salita na may plano siya para sa iyo. Kapag natuklasan mo ito, hawakan ito at masigasig na ituloy ang layuning ito. Ngayon na kumbinsido ka na ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay, ano ang maaari mong gawin upang matiyak na ganap kang babaguhin ng Diyos? Ang Diyos ay gumagawa sa loob mo. Gayunpaman, mayroon kang mga tungkulin na dapat gampanan sa proseso. Ikaw ay isang gawain sa pag-unlad, at ang pinakauna ay yakapin ang paglalakbay na nasimulan na niya. Bigyan siya ng pagkakataong tapusin ang kanyang gawain sa iyong buhay. At paano mo ito magagawa? Lumakad sa kanyang mga daan. Huwag mong subukang ipaglaban ang kanyang kalooban para sa iyo, hindi ito hahantong sa isang napakagandang wakas. Nais ng Diyos na gawing dakila ka. Kung babaguhin mo ang proseso, pinayagan mo ang dyablo na nakawin ang iyong nararapat na mana. Ang isa pang bagay na maaari mong gawin ay sundin ang anumang tagubilin na ibinigay sa iyo ng Diyos. Mababago ka lamang ng Diyos ng lubusan kapag sumuko ka sa Kanya. Siya ay isang napakabanayad na nilalang, hindi siya labag sa iyong kalooban. Kaya sumuko ka sa Kanya, at habang ginagawa mo ito, ilalabas niya ang pinakamagandang bersyon mo. Ang susunod na bagay na kailangan mong gawin ay ang pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Kadalasan, ang pagbabagong hinahanap mo ay nangangailangan na baguhin mo ang iyong bilog ng impluensya. Kung hindi, maaaring hindi magawa ng Diyos ang kanyang misyon sa iyong buhay.
Sa makatuwid, kapag lumakad ka kasama ng ibang mga mananampalataya, nakakakuha ka ng mga espiritual na pananaw na tutulong sa gawain ng Diyos sa iyong kaluluwa. Mas nauunawaan mo ang banal na kasulatan at natututo ka sa kanilang mga karanasan at patotoo. Ang lahat ng ito ay magpapalakas sa iyo at magdadala sa iyo sa landas na binalak ng Diyos para sa iyong buhay. Higit pa rito, kailangan mong unahin ang pagninilay at pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito ang pangunahing instrumento ng Diyos sa banal na pagbabago. Kung ikaw ang tipo na minsan lang magbabasa ng iyong Biblia sa isang linggo, inaantala mo ang gawain ng Diyos sa iyong buhay. Paano? Nililimitahan mo ang daloy ng kanyang mga mapagkukunan sa iyong buhay. Paano kanya sapat na mababago? Kaya, kung gusto mong buhayin ng Diyos ang iyong buhay, gumawa ng chart ng pag-aaral ng Biblia at manatili dito. Hilingin sa banal na espiritu na gabayan ka habang binabasa mo ang mga talata. Kapag palagi mong ginagawa ito, gagawing perpekto ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. At panghuli, kailangan mong magdasal. Huwag masyadong maging pamilyar sa mga panalangin na ito ay nagiging isang gawain lamang. Habang naghahanap ka ng pagbabago sa iyong buhay, dapat mong makita ang bawat oras ng panalangin bilang isang natatanging sandali kasama ang Diyos. Dapat mong tiyakin na ikaw ay nananalangin ng may pagpapakumbaba at pagpipitagan. Kapag ginawa mo ito, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay. Kailangan mo ring magdasal dahil may mga masasamang puwersa na hindi gustong makaranas ka ng mga bagong bagay. Gusto nilang panatilihin kang stagnated habang buhay. Habang kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, maaari silang magtakda ng mga hadlang sa iyong paraan. Kailangan mong manalangin ng taimtim hanggang sa alisin ng Diyos ang mga hadlang na ito. Kung gayon, kailangan mong maniwala na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Maaari kang magdasal at magsagawa ng lahat ng uri ng espiritual na gawain, ngunit kung gagawin mo ang lahat ng ito nang walang pananampalataya, para kang nag-aaksaya ng iyong oras at lakas. Kaya, oras na para lumapit sa trono ng Diyos sa mga panalangin. Tiyakin na gagawin mo ito nang may pananampalataya, at sasagutin ng Diyos ang lahat ng iyong mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong mga gawa ng pagbabago na kasalukuyang nangyayari sa aking buhay. Iyong ipinahayag ang mga tanda, evident na sila sa buhay ko. Hindi na ako mananatili sa dati dahil ginagawa mo ako. Panginoon, humihingi ako ng awa. May mga araw na tinanggihan ko ang iyong mga tagubilin at pinili kong lumakad sa aking landas. Hindi ito natapos ng maayos, naantala lamang nito ang aking paglaki at pagbabago. Hinihiling ko na maawa ka at ibalik ang mga taon na kinain ng mga balang sa aking buhay. Habang patuloy mong pinapalitan ang dati kong pagkatao ng bagong kalikasan sa iyo, pakawalan ang kapangyarihan, biyaya, at lakas na kailangan ko para maging matagumpay ang paglalakbay na ito. Perpekto ang bawat prosesong kasangkot sa paglalakbay na ito. Naway dumaloy sa loob ko ang iyong banal na pagbabago at maging maliwanag sa bawat bahagi ng aking buhay. Sa dulo ng lahat ng ito, ako ay dapat na katulad mo, dapat kong ipahayag ang iyong imahe. Dalangin ko ang iyong mahalagang dugo ay hugasan ang lahat ng hindi mo nilikha sa akin. Naninindigan ako laban sa pagmamataas ngayon at tinatanggap ang diwa ng pagpapakumbaba at paggalang sa iba. Tumanggi akong lumabas sa bibig ko ang anumang masasamang salita. Ipinapahayag ko na tanging mga pagpapala at mabuting balita ang lalabas sa akin. Ako ay mabait, maamo at mapagbigay sa iba. Ako ay masaya kapag ang iba ay gumagawa ng mabuti, tumanggi akong magselos sa iba. Nasa akin ang isip ni Kristo. Nadamit ako ng kababaang loob, kahinahunan, kabaitan, pagmamahal at habag. Malaya na ako sa lahat ng uri ng adiksyon. Ang iyong salita ay nagsabi kung sino ang iyong palayain ay tunay na malaya. Sa makatuwid, ipinapahayag ko ang aking kalayaan laban sa lihim na kasalanan, negatibong gawi, at maruruming pag-isip. Ang dugo ni Jesus ay naghuhugas sa akin ng malinis at nagpapagaling sa akin. Mayroon akong kadalisayan ng pag-isip, ang aking mga iniisip ay umiikot sa mga totoo at dalisay na bagay. Mula ngayon, ang buhay ni Kristo ay magiging material sa akin. Lahat ng tungkol sa akin ay inilalabas ko sa iyo. Magkaroon ng iyong paraan, O Panginoon. Higit sa lahat, nawa ang patuloy na pagbabagong ito ay maging mapagkukunan ng pagpapala sa iba. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button.
Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga soul-lifting videos.